Ang bayan kong Pilipinas, bilyon, trilyong pera'y winaldas. Okay, mga guys, magandang araw, magandang gabi sa ating lahat. So ito mga guys, tuloy po tayo sa pag-uusap tungkol dito sa rally ng INC. Kahapon kasi, November 6, ay hindi ko kinumpirma doon sa unang vlog ko yung petsa kung kailan isasagawa ang rallying ito ng Iglesia ni Cristo. Pero lumalabas na ngayon sa mga balita, no, sa mainstream media, sa mga vloggers, na meron nga at tuloy daw ang aktibidad na yan ng INC. Bagamat wala pang opisyal na pahayag mismo ang INC na ipinakita diyan sa TV network, no, yung Net 25 TV station, ay may mga impormasyon na nakuha itong mga marites natin na mga vloggers, no? What? Siyempre, hindi ka magiging certified na vlogger kung hindi ka mahusay magmarites. Oh, no! So, bago tayo magpatuloy, mga guys, paalala mo na doon sa mga subscriber natin, paki-share po channel natin. Saka isang like dyan para naman karoon ng points tayo. Okay? At sa mga di pa nakapag-subscribe, click lang notification bell, subscribe button natin para ma-update kayo sa mga video. Noobs Vlog po. Maraming salamat. So, at ito pang matindi mga kababayan, no, mga cops. Dahil sa controversial na balitang iyan, yung rally na yan, ay nagkaroon ngayon ng reaction kuno ang gobyerno. Yan ay pahayag nitong isang congressman, no? Ayon dito sa isa ring mambabatas. Napakabatang mambabatas nito, no? Napakahusay din gumawa nito ng pagmamarites. So nag-post siya sa social media na nagsasabi na sabi umano ng gobyerno ng PBBM ay namimigay daw ng tag 3,000 pisong tumataginting, no? Wow. No? Nagbabayad daw ang Iglesia ni Cristo sa mga kaanib na gustong sumama o kahit hindi kaanib, no? Na gustong lumahok sa gagawin nilang rally. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post ni Congressman Kiko Barsaga. Medyo matinding akusasyon ito ng Marcos administration laban sa Iglesia ni Cristo. Ito ang post. Breaking news. Marcos administration accuses Iglesia ni Cristo of paying members 3,000 pesos to attend November protest against corruption. What? Yan yung napakalaking what dyan mga kababayan, no? Aba, matindi yan ah. So, mga cops, mga kababayan, ano sa palagay ninyo? Totoo ba yan? Hindi wow. Yun. O sige po ah, mga kababayan, ipaubaya ko po sa inyo ang sagot sa issue na yan. So mag-comment, mag-reaction kayo dyan sa ating comment section. Diyan ninyo sagutin yung tungkol sa issue na yan. Okay? So, alam naman natin kasi, no, yung katotohanan na pawang paninira lang yan at inimbintong mga kasinungalingan para lasunin ang isipan ng taong bayan, para ma-discredit or mawala ng kredibilidad itong Iglesia ni Cristo. Diba? Balita pa lang yung rally ay takot na sila eh. Nagpapanik na sila. Alam niyo mga kababayan, kagagawa niya ng mga kurakot at buhayang nakaupo dyan sa ating gobyerno. Dahil alam nila, sila ang punterya, no? Sila ang target ng rally na iyan. Nangangatog na sila. O, lahat na ng paraan, gagawin nila. Kaya yan, nangupahan sila ng mga trolls, mga vlogger na bayaran para baliktarin ang katotohanan. Okay? So, ito mga guys, mga kababayan ko, may opinion ako para sa lalo pang ikapagtatagumpay kapag tuloy nga, no, ang rally na iyan ng Iglesia ni Cristo.
Huwag na huwag ninyong palampasin ang ganyang pagkakataon, mga kababayan. Sumama kayo, igayak ninyo inyong sarili, no? At yun ay inyong buong sambahayan. Sumama kayo, lumaho kayo, sumabay kayo sa rally na iyan. Alam niyo mga kababayan, minsan-minsan lang nangyari na may isang malaking grupo na volume ang tao, milyon kung bibilangin, na magsasagawa ng rally o kilos protesta diyan sa kalsada. Di ba? Ngayon na kayo sumabay at sumama, mga kababayan. Alam nyo, no? Itong mga nakarang mga araw, marami nang ginawang rally ang mga kababayan natin. Ito mga nakarang araw. Pero anong nangyari po? Walang epekto sa mga buhaya at kurakot na mga diablo na nakaposisyon dyan sa ating gobyerno. No? So, ngayon nyo dapat ipakita ang inyong puwersa. Samahan nyo ng sakripisyo kung totoong mahal pa rin ninyo itong ating bayan, Pilipinas. Yan, mga kababayan natin. Ang opinion ko, ang reaksyon ko. Yung mga malalaking grupo dyan, yung mga samahan dyan, yung mga organisasyon dyan, na matagal nang naghahangad ng pagbabago dahil sawana, galit na inis na yung iba, nakaranas na ng mga depression, no? Dahil sa sistema ngayon ng batas ng Pilipinas. Hayag-hayagan ng ginagawang panguugag, no? Sa atin, no? Panguugag nila sa sambayan ng Pilipino. Kagagawa ng mga ganid sa salapi at buayang sumasakmal sa kinabukasan ng ating mga kabataan. At gayon din sa kinabukasan lalo na ng ating bayang Pilipinas. Hay na lang, mga kababayan. Dito kayo makipagkaisa. Isang tabi na muna natin kung ano ang relihiyon mo, kung anong grupo kayo, kung anong tribo mo. Ang mahalaga ngayon, ang pagkakaisa nating lahat. Pagkakaisa natin sa iisang layunin. Layuning linisin, walisin natin ang mga basura na nandyan, na nakaposisyon dyan sa ating gobyerno. Kawawa kasi ang gobyerno natin, binalahuba ng mga demonyong nandyan, mga kurakot, mga buwayang nakaupo at nakaposisyon dyan ngayon, yung mga namumuno dyan sa ating gobyerno. So, ayan guys, no? Kita ninyo? Di pa naka-recover ang Pilipinas dito sa ginawang panalanta ng Tino, ng bagyong Tino. Ayan, meron na naman, si Uwan. Mas malakas pa daw kay Tino. So, anong idudulot na naman niya na pinsala? Baka doble rin. Kasi doble daw ang lakas niyan eh. Dito kay Tino eh. So, doble rin ang pinsalang gagawin. O ngayon, ang sintro na dyan sa Luzon. O. Diba? Pero sa lawak daw ng bagyo na yan, abay abot daw hanggang Mindanao, buong Pilipinas. Kita nyo? So, ano na naman ang mangyari niyan? Ganun pa rin. Dahil sa pangungurakot ng mga nandyan, yung mga buhayang iyan, hindi ginawa yung proyektong dapat gawin. Na yung proyektong yan yung flood control nga, no? Para sa baha, na katulad nito, na dumarating at darating pa, no? Dito sa bagyong Tino, saka itong bagyong Uwan, para doon sana yung pera na nandun, kinulimbat nila, no? Pinagpapasasasaan nila. Kumuha ng pera sa kaban ng bayan, walang ginawa. Ghost project. Ayan, nangamatay ang taong bayan, nasira yung kabuhayan ng mga taong bayan, nalunod yung mga bahay, mga ipinundar nila ng ilang taon, pinagsumikapan, pinagtrabuhan sa ibang bansa, makapundar ng mga sasakyan, mga kagamitan sa bahay, ayan, nalunod, natabunan ng lupa, at kasama pa yung buhay. Walang preparasyon na nangyari.
Bumuho yung mga bundok, umapa ang mga tubig sa ilog, nasira yung mga kanal. Ayan, dahil sa kagagawa ng korupsyon na yan, masisikmura pa ba natin yan? Ngayon natin ipakita yung ating galit. So, mauna itong lalabas tong bagyo kasi sabi, itong linggo daw, papasok na sa area of responsibility ng Pilipinas. Ito, panoorin natin yung konting video natin dito sa bagyo na to, update. Either mamayang gabi or bukas ng madaling araw. I see. So, okay. Mamayang gabi or tomorrow early morning, papasok ng PAR. Tama po, yung Okay. pasok ng PAR. And Oh, then, yung paglapit sa kalupaan ng ating bansa at magsisimulang maramdaman yung epekto ng weather, posibleng magsimula po sa linggo. Hanggang Martes po yun. Okay. So, iyan po ang opinion reaction ko mga guys, mga kababayan natin. No? Kung hindi sila naawa sa ating bayan, yung mga kurakot na yan, yung mga nakaposisyon dyan, yung mga pasimuno dyan, tayo nang gagawa ng paraan. Kasi kung dito lang tayo sa social media, sasalita, post, wala. Yan yung mga rally mga nakaraan. Pinagtawanan lang yung mga rally kasi hindi solido yung ginawang pagkakaisa ng sambayan ng Pilipino. Pero dito mga guys, sa pangunguna ng mga iglesia ni Cristo na alam nating pag nagsagawayan sila ng aktibidad, nagkakaisa, talagang nandyan yan sila. Nagsasakripisyo sila para sa bayan. Sumama na tayo mga kababayan. Sumabay na po tayo. Minsan lang mangyari ito. Pag hindi nagtagumpay ito, ganito, dahil hindi kayo tumulong, hindi nakipagkaisa ang karamihan, nako, wag na kayong magsagawa ng ano pa mga rally-rally. Wala yan. Hindi yan pakikinggan. Eto nga, bulyong nga Maraming milyon Tapos, halimbawa hindi pakikinggan, edi lalong wag na kayong gumawa. Sayang lang kayo ng mga panahon ninyo, no? Yung mga maliliit lang ng mga grupo. Mawawala ng saysay yung pagsisigaw-sigaw nyo dyan sa lansangan. Eto, dito, minsanan nito, one time. Sipin mo ano ba yung pitsang nakalagay dito sa balita? Araw, November 16, 17, 18. Tatlong araw ito mga guys. Ang venue sa EDSA, no? At saka, mayroong sabi dito sa Quirino Grandstand pa rin yata ito, itong Luneta Park, sa mga malaki doon. So, imagine lang yung volume nung nagrally for peace yung Iglesia ni Cristo noong January, na napuno yung Rizal Park doon. Ililipat mo yun doon sa EDSA, puno ang EDSA. Pahaba lang yung EDSA yung doon sa may Quirino Grandstand, bilog yun bilog malapad Oh, di ba? Plus yung milyon-milyon pang Pilipino na hindi Iglesia ni Cristo nasasama doon, makikipagkaisa na ang layunin ay walisin, linisin ang gobyerno natin, tanggalin ang dapat tanggalin, no? Patalsikin ang dapat patalsikin, palitan ang dapat palitan, makulong ang mga dapat makulong, mga buwaya sa takas. Ang ikukulong nila yung mga butete, no? Pero yung buwaya, hindi nila kayang ikulong. Wala daw kasi pwedeng ikaso dun sa mga buwaya. Doon lang sa mga butete, nakita na mayroong pwedeng ikaso. Oh no! Samantalang yung buwaya, yun ang nagpanukala para mailabas yung pondo, yung mabuksan yung kaban ng bayan, mailabas yung pera para magkaroon ng kickback at yung proyekto ibibigay sa mga butete at yung mga butete nagsumikap naman na magkapera, yon binotete na rin yung mga trabaho nila. Pero inaprubahan pa rin ng mga buwaya para yung pera lumabas, mailabas sa kaban ng bayan at mapaghati-hatian nila. Yan ang katotohanan. So yan muna ang opinion reaction natin mga guys. Supportahan nyo lang ating channel, Nobs Vlog. Salamat po.